tayo po'y tumayo, ang lahat po'y inihiling na tumayo, at narito po ang ating pong pinagpalang mangaral sa araw na ito, ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Dumalangin po tayo mga minamahal upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos ng buhay. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, mamba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na ni Kristo. Narito po kami dumudulog sa durang biyaya sa luklukan ng iyong awa sa kalangitan. Mahal na pagpupuri, papasalamat, mahal na sa dakilang araw na ito aming tipanan. Mahal na pang aming midweek service ng araw ng Wednesday upang ikaw ay aming paglingkuran, purihin, uwalatin, pasalamatan ka namin. Magpakailan-kailan pa man, mahal na Panginoon. Salamat po, sinamaan mo kami at pinagpalat na lingasan mo ang bawat yugto namin sinagawa, namin panambahan para sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po sa karunungan. Simula sa pag-IMC na kaloob mo, nakalangit na awiting joyful at holy song, ipapapatid po namin ang aming papupuri, pagluwalhati, pagsamba, pag-ibig at magmamahal namin sa iyo, maging sa papuring awit ng aming Beloved Finest Generation Choir. Mahal na Panginoon, salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na tangi namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, sa iyong mga dakilat kamangha-mangha, dakilang kahabag at pag-ibig mo sa amin na hinahayag ng aming mga kapatid na pinagpala upang ang lahat mga tumatag at maging sa mga bisita, lalo na po sa aming sa mga webcast viewers, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa katapatan yung mga anak, mahal na Panginoon, pinapaunawa mo sa iyong mga nagkalaga ng pagbibigay na ikaputhandog sina siyang dakilang layunin mo upang may palaganap ang iyong banal na salita. Patuloy kami makapaglingkod sa dakong lugar na ito. Mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na salita. Ang salitang ito ay para sa aming lahat, mahal na Panginoon. Karunungan at kaalaman, mahal na Panginoon, ay wala kami ngunit salamat po, mahal na Panginoon. Ang karunungan at agmumula sa iyo ay manahan nawa sa amin at aming mga pamuhay, yung banal na salita. Mahal na Panginoon, ay pananampalataya, may takot at paginginig, mahal na Panginoon, sa tulog, habag mo na yung pamuhay ito, mahal na Panginoon. Bago po ang lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng habag kapatawaran ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, kasalanan hindi mo pa matanggap sa oras na ito, mahal na Panginoon. Ang iyong dakilang kabagan sumaamin, mahal na Panginoon, sa pangkaltang panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, bago po tayo magpatuloy, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang tanging papuri, pagluwalhati at pagsamba walang hanggang pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, doble pag-ala, respeto sa ating minamahal, ginagala ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak. Mga manugang nga po, magandang hapon po sa ating mga pastoral workers po sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Bubinier, ating Sister Bain po, mga minamahal na kanyang beloved daughter po, sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers, Facebook at saka sa YouTube, mga nanonood po, mga minamahal at mga followers po natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Pamagatan po natin, mga minamahal, ang mensahe na ipapabatid po sa bawat isa po sa atin. Rejoice and obey. Pakibasa po mga minamahal dito po sa Roma 14:17. Kapatid, Roma 14:17 po. Please, Bible reader po, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Roma, sa Kabanatay 14 sa talata ay 17, ito po ang nakasulat. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom,
kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Amen. Ang kariyan daw ng mahal na Panginoon ay hindi sa pagkain o pag-inom, mga minamahal, kundi ang katwiran at ang kapayapaan, ang kagalakan sa Espiritu Santo. Kagalakan sa Espiritu Santo. Bakit po, mga minamahal, hindi natutupad ang salita ng mahal na Panginoon? Ilan po sa atin, mga minamahal, na sinasabi, mga minamahal, na maraming karawan, maraming taon at kapayapaan ang idadagdag sa atin, mga minamahal. Ano po naging dahilan bakit hindi po natutupad ang salita ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal? Bakit po, mga minamahal, may maaga, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, 3 beses dumadalo? Ba't bumabalik po ang karamdaman, mga minamahal? At sila pa yung kinukuha ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, mga minamahal. Mayroon naman, mga minamahal, na walang ganang maglingkod, mga minamahal. Kung nais niya, araw po ng Miyerkules, araw po ng Biyernes. Kung gusto niya, araw na lang po ng Linggo, bakit po, mga minamahal? Marami po sa atin, mga minamahal, na naginip po ako, mga minamahal. Ito nakita ko, naging basihan ko po, mga minamahal. Isa katabi ko, mga minamahal, kapatiran po natin, tuwang-tuwa, na galak, mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Nung dumating sa kanya, mga minamahal, hindi na po siya makapagtas ng kamay, hindi na po siya makapagpuri. Nakita po ng hinat ng lupay-pay siya, mga minamahal, itong kapatid natin ito. Ibig sabihin, wala na po siyang kagalakan. Dumadalo na 3 bisis na panaginipan ko, mga minamahal. Sa panaginip ko, nagkaroon siya ng malubhang sakit, mga minamahal. At yun po yung kinamatay niya. Dahil wala na po yung kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halos hindi niya na may taas yung kanyang kamay. Hindi na siya makapag-praise the Lord, mga minamahal. At nakikita, nararamdaman, nababasa ang puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung nararamdaman natin, mga minamahal. Ginawa siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Namatay siya sa kanyang karamdaman. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, hindi siya nagmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat mainit po siya naglilingkod. 3 bisis dumadalo, mga minamahal. Isa po na panaginipan ko, mga minamahal, yung nasirang ko, mga minamahal, naging bunga ko po, mga minamahal. Grabe yung kanyang karamdaman. Mayroon po siyang leukemia, mga minamahal. Mayroon po siyang TB, mga minamahal. Mayroon po siyang asma, payat na payat, mga minamahal. Dying na, mga minamahal. Noong nabahaginan ko po, mga minamahal, kinabagan na mahal na Panginoon na isama ko po dito, mga minamahal. At siya po tumanggap sa mahal na Panginoon bilang sarili ng tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. At pagkatapos noon, nagpabautismo siya sa pagpapatawad ng kanyang kasalanan, mga minamahal. Pagkaahon niya, mga minamahal, instant pinagaling po siya, mga minamahal. Instant po pinagaling, mga minamahal. Yung nga lang ang naging problema, dahil nung pinagaling siya tuwang-tuwa, ibinabalita niya sa lahat doon. Galak na galak talaga yung mabibigat na trabaho nakikita ko. Ang naging problema sa kanya, pinagbibilinan ko. Kasi talaga pong nakuha niya sa paglalasing. Pag dumalo po ng Miyerkules dito, dumalo ng Linggo, mga minamahal, andoon yung inuman doon sa amin. Sinabi ko, Kuya, ako, nakakilala ka na sa mahal na Panginoon, pinagaling yung karamdaman mo. Lahat ng karamdaman mo, pinagaling. Tuwan-tuwa siya, galak na galak, mga minamahal. Ang sabi niya, kunti lang naman, sabi niya. Laging ganun, mga pinagsasabihan ko, mga minamahal. Hanggang sa mapanaginipan ko siya. Kung napanaginipan kita, bumalik yung karamdaman mo, malubha, kako sa kanya, hindi pa rin siya tumalima. Yun yung ikinamatay niya, mga minamahal. Nagagalak, ngunit hindi siya tumatalima, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal, dito po sa Deuteronomio 28:47 hanggang 48, mga minamahal. Ito po yung nagiging dahilan, mga minamahal. Kailangan po natin maggalak talaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, ang talata po ay 47 hanggang 48. Ganito mo sinasabi, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasiyahan ng puso dahil sa kasaganaan ng lahat ng bagay, kaya't maglilingkod ka sa iyong mga kaaway at susuguin ng Panginoon laban sa iyo na may gutom at uhaw at kahubaran at kakulangan ng lahat ng mga bagay at lalagyan ka niyan ng isang pamatok na bakal sa iyong leeg hanggang sa may buwal ka. Amen. May buwal ka niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakaliwanag po nung nabasa natin. Kung maglilingkod tayo ng walang kagalakan, mga minamahal, magiging kasalanan sa paningin ng mahal na Panginoon. Nabasa po natin lahat ng salot. Kung babasahin po natin pababa, lahat ng salot, matatanggap po natin. Bibigyan tayo ng pamatok na bakal sa ating liig, mga minamahal. Hindi na natin paglilingkuran ng mahal na Panginoon na masaya po tayo, mga minamahal. Kaya napakalaga ng kagalakan sa paglilingkod sa atin. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, paglingkuran natin ang ating Panginoong Diyos na may takot, nagagalak na ipanginginig. Yun po yung hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya kailangan po mga galak na tayo maglingkod. Ang pagtataas ng kamay ay simbolo po ng tagumpay, mga minamahal. Ang pagtataas ng kamay, simbolo po ng pagpapakumbaba, paghingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Nagbigay ng halimbawa si Moises, mga minamahal. Noon sila po lumaban sa Amalek, mga minamahal, napakarami ng kalaban, siya po umakyat sa taluktok, isinama niya ang kanyang kapatid si Aaron at si Hur, mga minamahal. Habang nakataas yung kamay niya, ang pakikipagbaka ng Israel, sila Huswe, mga minamahal, nagtatagumpay, mga minamahal. Walang nalulupig sa kanila. Kung nangangalay na, mga minamahal, yung kanyang kamay na ibababa niya. At doon po nananaig ang mga kaaway, ang mga Amalek. Kaya kung titignan po natin, napakahalaga ng pagtaas ng kamay. Simbolo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Paghingi ng tawad, lahat na ihilingin mo, nakataas, lumuluwa ka, nakataas yung kamay, mga minamahal. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Simbolo ng pagpapakumbaba, mga minamahal. Dito babasahin ko po, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal, hindi nagtatagal, mga minamahal, yung iba, mga minamahal, at kinukuha na po ng mahal na Panginoon. At yung mga iba, kunting diferensya lang, mga minamahal, lumalayo na sa mahal na Panginoon. Bakit po? Nawalay na sa kanila ang espiritu ng mahal na Panginoon. Malalaman po natin, mga minamahal, dito po may halimbawa na binigay sa banal na kasulatan. Dito po sa 1 Korinto 5:5, upang ang ganyan ay bigay kay Satanas ay kawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Ang ibig sabihin, mga minamahal, tayo pa rin ay magmamana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Bagamat tayo pinaglilingkod ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo, wala tayong kagalakan. Mabagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala tayong kagalakan, patuloy tayo naglilingkod, mga minamahal, sapagkat talaga pong napakahalaga po ng kaligtasan natin, mga minamahal. Ngunit dito sa babasahin natin, mga minamahal, huwag nating sasabihin, mga minamahal, kung nag-iingalo ng isang Kristiyano, ipapatawad niya ang mga prayer warrior o mga manggagawa, upang ipanalangin siya at sa kanyang wiwikain, pagsisisi, siya mapapatawad ng mahal na Panginoon. At siya magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala pong sinabi ang banal na kasulatan na ganyan, mga minamahal. Tayo po na nakalasap ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan darating. Tayo po yung nakalasap na ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan darating, mga minamahal. At kung tayo'y tumalikod, wala nang hain pa, mga minamahal, sa pagpapatawad ng kasalanan. Muli nating ipapako, wala nang ipapako muli, mga minamahal, na Kristo sa cross, mga minamahal, kundi binigay natin siya sa kahiyaan, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito po sa Hebreo 6:5. Hebreo 6:5 po, kapatid. Aklat po ng Hebreo, kabanatay 6, talatay 5,
Gayon din si Kristo man ay hindi... Hebreos 6:5 po. Hebreos 6:5. Sa 5 po. At nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Tuloy po, kapatid. At saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito po, maliwanag po yung nabasa po natin, salita ng mahal na Panginoon ito. Hindi po pwedeng sinasabi ng banal na kasulatan na sa kanilang sarili, sabi niya muli sa ganang kanilang sarili. Yung sarili natin, yung katuwiran po natin, hindi po natin may kakatuwiran yan, mga minamahal. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, kung tayo nakalasap ng salita na mahal na Panginoon at ng kapangyarihan nito, mga minamahal, ibig sabihin yung mga dati ng mananampalataya at tumalikod sa mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi na sila muli, di maaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Yamang kanilang pinagpako muli sa ganang kanilang sarili, sa ganang sarili, sa ganang kanilang katwiran ang anak ng Diyos na nilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito po, mas maganda pa yung mga baguhan, mga minamahal, yung mga nahahayuan natin. But kung tayo po'y nakalasap na ng salita ng mahal at ng kapangyarihan ito at tumalikod tayo, mga minamahal, at ang isang Kristiyano, ito mga minamahal, naroon na sa paghihingalo at ang katwiran ng mga iba, puntahan natin, ipanalangin natin yung ating kapatid, na sinasabi natin sa ganang ating sarili, sa ating ganang pagkaunawa, mga minamahal, ay siya mapapatawad ng mahal. Malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan, hindi na pwedeng baguhin sa pagsisisi. Mga minamahal. Kaya po, huwag nating isipin, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay tatalikod sa mahal na Panginoon. Makapangyarihan ang Espiritu ng mahal na Panginoon na sa atin. Ang nagbigay ng karunungan ng pagkaunawa, mga minamahal, sa ganang atin, hindi ang ating sarili, kundi ang Espiritu na ipinangako ng mahal na Panginoon sa lahat ng mananampalataya na ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman, na hindi na sila kailangan turuan pa sapagkat ang Espiritu na sa kanila na siya magpapaliwanag ng lahat ng bagay, mga minamahal. Yan po yung katotohanan. Maganda pa yung mga inaayuan natin, yung mga bisita, mga minamahal. Sa oras na yon, tumanggap sila, nagsisimula sa kanilang puso at hindi na rin pinagkaloob ng mahal na Panginoon kanilang buhay. Sila po'y magmamana ng kaligtasan. Di katulad sa atin na nakalasap na ng salita ng mahal na Panginoon at ng kapangyarihan. Bakit tumalikod tayo at doon nag-iingalo, magpapatawag ka upang ipanalangin ka, mga minamahal. Okay lang kung tuloy-tuloy po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. 100% po, magmamana tayo ng kaligtasan. Pinag-uusapan po dito, mga minamahal, yung tumalikod. Kaya nga po, mag-iingat po tayo, mga minamahal. Kung saan tayo tinawag ng mahal na Panginoon, dito tayo makakagaan at malapit lang yung bahay natin, makakadalo tayo ng 3 bisis, huwag na pong isipin, mga minamahal, na lumayo pa, mga minamahal. Sa sarili mong ikakapahamak, sa sarili mong ikapapahamak ng iyong mahal sa buhay. Kahit kung lumayo ko, 100% po yan, mga minamahal. Medyo alanganin po ang Espiritu ng mahal na Panginoon na nananahan sa atin, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kagutom, kamatayan, kahit sino man ay walang makapaghihiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung baguhan, mga minamahal. Yung mga nahayuan natin. Maliwanag po, mga minamahal. May basihan din po tayo, mga minamahal. 2 masamang tao sa tabi ng mahal ng Panginoon. Ang isa ay nagmatas na pahamak. At yung isa ay nagpakumbaba. Wala na siyang panahon na bumaba doon sa cross, mga minamahal. Wala siyang panahon upang maglingkod, tumanggap at magpabautismo. Anong namutawi sa kanyang labi, nagpakumbaba siya. Ang sabi niya, alalahanin mo ako kung saan ka paroroon. Guro, sabi niya, nagpakumbaba, alalahanin mo ako. Simple lang. Ang sinalita ng tao na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, sa oras na yun siya naligtas. Anong sabi ng mahal na Panginoon? Ngayon din, dadaling kita sa paraiso. Baguhan, bisita, hinahayuan natin. Mo tayo na kalasap ng salita ng mahal na Panginoon.
Basahin po natin mga minamahal sa sakit at tibay po ng ating pananampalataya. Dito po mga minamahal, dito po sa Deuteronomio 28, 47, 48. Deuteronomy 28:47 to 48 po ang mga minamahal. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 47, 48, sapagkat hindi ka naglingkod sa Panginoon mong Diyos na may kagalakan at may kasayahan ng puso. Ano po, kapatid, dito po pala sa Samuel. Samuel po. Aklat, Samuel 16:13-14 po. aklat po ng unang Samuel, kabanata ay 16 sa talata 13:14 po. 13-14. Amen. Praise the Lord. Ito po ang nakasulat. Nang magkagayoy, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sumakay David mula sa araw na yaon hanggang sa haharapin. Gayon bumangon si Samuel at napasa Rama. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. Ang makapangyarihang espiritu, mga minamahal, kay David ay sumasa kanya. Ang makapangyarihang espiritu sa atin ay sumasa atin, mga minamahal. May kapangyarihan po tayo, mga minamahal. Ang Espiritu makapangyarihan siyang mananaig sa ating sarili, mga minamahal, hindi ang ating sarili, mga minamahal. Kung tayo po'y magpapakumbaba sa harapan ng mahal na Panginoon. Rejoice and obey. Tinan mo si Haring Saul, mga minamahal. Ano nangyari sa kanya? Tumakas ang Espiritu Santo sa kanya, mga minamahal. Ano pong pumalit sa kanya? Espiritu ng kabagabagan. Espiritu ng rebellion, espiritu ng pagmumurmur. Wala na pong kagalakan, mga minamahal, si Haring Saul, mga minamahal. Dahil nawala na po siya ng kagalakan, tinangkang patayin niya ang kanyang manugang na si David, mga minamahal. Wala na po siyang kabagabang, wala na espiritu na mahal, hindi niya na po mapag-unawa. Lahat ng mga bagay naririnig, nakikita, natitisod na. Ganun po ang kinalagayan ni Haring Saul. Samantalang si David, mga minamahal, ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Bata pa lang siya. Ang kanyang mga problema, mabibigat na mga problema, nakikita niya sa paligid na pagtagumpayan niya lahat, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, kung dinadaluhong ng leon ng usong aking mga tupa, sabi niya, aking lumalabas at aking hinahabol ito. At ginukuha ko sa bibig ng leon tsaka sa uso. Ngut kung ako'y dinadaluhong ng mga leon at ng uso, aking silang pinapangahan at sinasaktan at pinapatay. Ano po ito, mga minamahal, yung leon uso sa ating buhay, mga minamahal? I-convert po natin ngayon, mga minamahal. Ito po yung mga minamahal, yung mga pagsubok sa atin dahil nga ang makapangyarihang Diyos na sa atin, mga minamahal, na pagtatagumpayan natin, mga minamahal, katulad po ni David hanggang sa pinakamalaking talagang mabigat na pagsubok kay Goliath, mga minamahal. Ngunit ang nakikipaglaban, yung makapangyarihang espiritu na mahal na Panginoon, yung makapangyarihang espiritu na sa atin, mga minamahal. Kung tayo lang pong makikinig at magpapakumbaba sa salita ng mahal na mananahan nga sa atin ang banal na espiritu, tayo magiging mananagumpay, mga minamahal. Katulad ni David, mga minamahal. Ay si Haring Saul, mga minamahal, siya po, mga minamahal, ay hindi sumunod sa mahal na Panginoon. Hindi sumunod sa pinapangaral dito, mga minamahal. Hindi naman tayo naglilingkod kay Brother Salde sa ating mga beloved elder. Kung natisod ka sa akin, mga minamahal, yung ba yung magiging dahilan para pupunta ka doon sa kabila? May espiritu ko ng mahal. Yung binabasa natin, binibigyan tayo, mga minamahal, ng liwanag ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo maging matatag sa ating pananampalataya, mga minamahal. Kaya si Saul, hindi siya sumunod, mga minamahal. Anong nangyari? Umiwalay ang espiritu na mahal na Panginoon sa kanya at siya napahamak maging yung kanyang anak. Sa pakikidigma, wala na. Umalis na ang mahal na Panginoon sa kanya, wala nang tumulong sa kanya. At yun yung pong kabiguan ng kanyang buhay na kanyang kinamatay.
at ng kanyang anak na si Jonathan, mga minamahal. At ganun din po ang mangyayari, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay hindi susunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi natin gagalang ang salita ng mahal na Panginoon. Lalayo ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Ngunit kung nananatili sa atin ang salita ng mahal na Panginoon, nagpapakumbaba tayo, inahanap natin ang katwiran ng mahal na Panginoon, hindi na ipagkakait ng mahal na Panginoon. Kung yung pangusap, pananalita mo, nagiging panalangin, nakakaaya-aya sa mahal na pagkakaloob niya, mga minamahal. At hindi ka man lulupaypay. Makakadalo ka ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo sapagkat nananahan ang pag-ibig at kapangyarihan ng mahal na Panginoon na iyong iningatan sa iyong puso, mga minamahal. Uling talata na lang po, mga minamahal, may hinahanap po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Dito muna, basahin ko muna, mga minamahal, dito sa nais ng mahal na Panginoon na sa paglilingkod po natin sa mahal na Panginoon. Sa awit 2:11, kayo'y maglingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Pilipos 4:4, mga galak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Dinan niyo po, mga minamahal. Ang kariyan ng langit, mga minamahal, kagalakan sa Espiritu Santo. Kaya mga galak tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Muli, sinasabi ng banal na kasulatan, mga galak tayo. Huling talata na lang po, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, sa Ecclesiastes 3:15. Ecclesiastes 3:15 po. Ito po yung hinahanap ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang talata po ay 15. Ganito po sinasabi, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na, at ang mangyayari pa ay nangyari na rin, at hinahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang nangyari na po, mga minamahal. Kaya yung mga nangyayari, mga minamahal, mayroong isa na hindi dapat natin kalimutan. Lahat kalimutan na natin yung isa na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang mangyayari pa lang, future tense, mga minamahal, parating pa lang, naganap na, mga minamahal. Gaganapin na lang natin, yun po yung sinabi ng banal na kasulatan. Ngunit ang hinahanap ng Diyos sa atin, mga minamahal, yung nagdaan na. At hinahanap ng Diyos ang nagdaan na. Ano po yun? Unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Unang pag-ibig po, mga minamahal, ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya po, malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan na ating napag-aralan. Tayo po ay mga galak sa paglilingkod sa malaman sumunod at ibalik natin yung unang pag-ibig po natin, mga minamahal. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, ang mensahe na pinaparating po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Elder Alvin Reyes po. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Gaano man kabigat ang iyong suliranin, sintaas man ang mundo, kanyang matitinan.
kanyang tinubos. Sa buhay mo'y lagi na karamay ang iyong. Gaano man kabigat ang iyong suliranin, sintas man ang mundo, hanggang mahitinan. Kahit bagyong kay bawat kalungkutan ko'y kanyang papabilis. Kung nakaya niyang pasanin sa lalang mundo, ay kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang inubos, sa buhay mo'y lagi na taramay ang iyong. Ang wika ni Jesus ang may pasahin sa aking pahinga. Kung nakaya niyang pasahin sa lalang mundo, kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na karamay ang iyong. Ano mang problema meron tayo mga minamahal, ano mang mabigat na ating dinadala, sabi ng mahal na Panginoon, ibigay niyo sa akin lahat ng inyong mga pasan, mga nagpapahirap sa atin, mga minamahal, yung mga hadlang, mga minamahal, upang tayo maglingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat, mga minamahal. Mga problema, kayang-kayang lutasin ng ating dakilang Diyos. Gabundok man ang ating problema, mga minamahal. Mas malaki pa ang ating Diyos kaysa sa bundok na yan, mga minamahal. Kung ang mga kanser pinagaling ng mahal na Panginoon, mga kitong nilinis,
Ano pa kaya yung mga problema? Ano pa kaya yung mga pamasahe? Yung mga pagkain, mga minamahal, kayang-kayang i-provide yan ng lahat. Lahat ng ating dakilang Diyos. Magtiwala lamang tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lamang tayo 3 beses, mga minamahal. Sumunod kung ano man ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Ating pong mga minamahal, mga bisita. Meron tayong mga karamdaman. Manampalataya tayo sa ating dakilang Diyos. Ating mga minamahal ng mga beloved viewers na sa kanilang matahanan na nanunood sa mga oras na ito. Buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang kailangan lamang natin, mga minamahal, manampalataya sa ating dakilang Diyos. Pumunta po dito, mga minamahal. Pumunta po dito, dumalo po kayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ating dakilang Diyos at magbabautismo sa tubig sa pangalan na ating po pinakamamahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na mga bisita, minamahal na beloved viewers, bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas ating mga kamay, ipikit ang mga mata. Tanggapin po natin ang ating dakilang Diyos bilang hari tagapagligtas ng ating buhay. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na sasambitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Mahal na Panginoong Jesus, narito po mga kaluluwa. Kabagan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at tutong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Isulat mo po kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo po sila sa ng kanilang mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa panghalatang dalangin ng aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayong dumulog, mga minamahal. Hallelujah. Ano mga ating ipanalangin, mga minamahal, panampalatayanan po natin. Ito atin pong tinanggap na, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala namin mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli umalapin sa unang lalangin na aming pong darling beloved and honorable evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Umihingi kami ng habag, malapin noon. Patawarin mo kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Abutin mo po na iyong mapagpalang kamay ang pangangailangan ng bawat isa, malapin noon. Kagalingan sa karamdaman, kalutasan ng mga problema, kapayapaan, kagalakan sa puso't isip, tagumpay sa mga pagsubok, malapin noon. Hallelujah. Sa pangalatang lalaki, Pastor Wilde Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Ipatong po natin ating kamay, kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng may karamdaman sa ating mga katawan. Banggitin po natin isa-isa, mga minamahal, palayasin natin sa pangalan ni Jesus, mga ubo, hallelujah, sipon, lagnat, pananakit ng ulo, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, rayuma, hallelujah, cast out, pasma, cast out, pag-aalinlangan, panlulupaypay, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo tatalon 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, to God be the glory. Amen. Ang lahat ng kapurihan at pasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.